Okay? 18 years siyang pinahirapan. Pero sabi niya, araw ngayon ng Sabat, araw ngayon ng So, yung 18th year niya, nagdito siya na malaya na sa kanyang sakit at malaya na siya sa kanyang sakit. Ipinakikita ng ating Panginoong Kristo rito, kaya merong Sabat, ito ay sumisimbolo saan? Kaligtasan. Okay? At yun ang kahulugan ng Sabat, kaligtasan. So, sa buong buhay mo, ikaw ay nauuwi sa kasalanan, pero darating ang panahon na ikaw ay liligtas ng Panginoon. Binigay sa kanila yung ritual na yon para maging aral sa kanila. Pero hindi nila naintindihan. Na kaya nilalagay ng Panginoon yung utos na yon, 6 days ka magtatrabaho, pero sa araw ng Sabat, magpapahinga. Pero tatandaan nyo, nung ginawa ng Diyos ang langit at lupa, 6 days niyang trabaho at nagpahinga siya. Pero nung magkasala ang tao, anong sabi ng ating Panginoon Diyos? Ano ang punishment ng Diyos sa tao? Kay Adan, you have to work 7 days of your life. You have to work for the rest of your life. That is the punishment of your sin. Therefore, kapag patuloy ka gumagawa, patuloy kang simbolo to ng patuloy na iyong kasalanan na iyong pinagtatrabuhan na ito at iyong penalty sa Diyos. Pero pinakikita ng Diyos na 6 days ka na lang gagawa at darating ang araw na ikaw ay palalayain sa iyong kasalanan. Pero hindi nila nakita yun. Ang nakita nila yung ritual. Ang nakita nila yung hindi yung para ang tao ay magkaroon ng kaginhawaan. Ang nakita nila ang Sabat ay isang pahirap sa tao. Okay? So, meron silang maling pananaw sa araw ng Sabat. Ngunit ang ating Panginoong Kristo, sila ay dinadala sa tamang aral ng Sabat upang sila ay huwag lang. Sa mga tuwid, nung panahon ng ating Panginoong Kristo, hindi siya nagdadala ng bagong aral. Kundi tinutuwid niya yung bagong aral, ibang aral ng mga Hudyong kanyang ginagawa. So, sana hindi ko na marinig pa sa mga susunod na mga sermon ng ibang mga bangaral na tila bagay lumalabag ang ating Panginoong Kristo o nagdadala ang ating Panginoong Kristo ng bagong aral. Yung pananaw po na Old Testament, New Testament, yung dating ay Old Testament, binago ng ating Panginoong Kristo at meron na tayong New Testament, hindi po yun. Kung babasahin po natin yung pagbuo ng Biblia, hindi po yun ang sinasabi. Kundi, yung Old Testament, pagdating ng 400 years, ay binago ng mga Hudyo, at nang dumating ang ating Panginoong Kristo, ay muli silang binabalik sa mga dating aral, original na aral ng Diyos. Maging itong araw ng Sabat. Okay? So yung araw ng Sabat, simbolo po yun. Kung merong ritual man sila sa Old Testament, ito'y sumisimbolo sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Kung tatandaan sa Colossians chapter 2, verse 16 and 17, ganito po ang ating mababasa. Colossians chapter 2, verse 16 and 18, 17. Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, sa pag-inom, tungkol sa kapistahan, tungkol sa bagong buwan o araw ng Sabat. Nakita niyo yan, ang araw ng Sabat naroon? Ano yung purpose kung bakit ibinigay ng Diyos ito sa Old Testament? Okay? May sinisimbolo po ito. Ang sabi po rito, na isang anino na mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay sino? Si Kristo.